Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Gelo De Leon. Shoutout Kuya Pinong, tamang nood lang ako sa iyo simula nung una kong exam KLT21 kaso bumagsak ako. Hanggang ngayon nanonood pa din ako sa iyo at waiting na lang ako ng passers list ng skill test. Malayo pa pero malayo na, ingat diyan Kuya. Ito si kabayan ay bumagsak ng KLT21 at pagdating ng KLT22 ay pumasa na siya sa APS topic exam at waiting na lang siya na mapasama sa passers, final passer sa skill test. At pangalawa ay si Chronic. Kuya Pinong, vlog mo naman kung ano pwede pagkaabalahan ng EPS dyan, katulad ng mga exercise na pwedeng gawin or may libre ba na gym dyan. Shoutout from Sharif Agwak, Maguindanao. Salamat sa idea kabayan. At sa totoo lang ay parang medyo tinatamad din akong mag-upload ng video kasi parang wala akong naiisip na content ano. Tapos itong comment mo ay malaking kumbaga na-inspire akong gumawa ng video dahil sa mga comment na ganito. At minsan ay tinatamad na rin ako pero pag may nagko-comment naman katulad nito ay na-inspired akong gumawa ulit ng vlog Kaya salamat kabayan. Ano nga ba yung pwedeng pagkaabalahan ng isang EPS worker dito sa Pilipinas? Marami mga kabayan. Pwedeng maglaro ng basketball, pwedeng mag-exercise, pwede ring mag-request ng gym sa amo ninyo, pwede ring mag-request ng basketball court. At katulad nung isang kakilala ko dito kasi parang medyo malayo sa Kabiasnan yung company nila, ang ginawa nila para hindi na sila lalayo pa o magbabayad sa mga gym, ang ginawa nila ay nag-request sila sa amo nila ng basketball court saka gym. Yung mga di ko lang alam kung ano yung mga tools na ginagamit sa gym Pero ganun ang ginawa nila at pinagbigyan naman sila. Pero dito sa amin ay pwede naman akong mag-request kasi dalawa kaming Pinoy dito. Ang problema lang dito sa company namin ay maliit ang espasyo. Maliit lang yung tirahan namin, tapos yung kusina namin, tapos yung sa paligid ng kwarto namin ay puro lahat mga bodega na. At dun sa harap naman ay puro paradahan ng mga sasakyan ng mga Koreano kapag sila ay papasok. Kaya walang espasyo para sa gym o kaya basketball court. Pero marami ditong pwedeng mga kasangkapan para sa pag-exercise at marami din ditong basketball court na malapit sa amin. Kaya yung kasama kong Pinoy, halos araw-araw siyang nagbabasketball. Katulad ng ganitong araw na to, wala kaming overtime. Ang ginagawa ko naman ay naglalakad-lakad ako, tapos gagawa ng video katulad dito, tapos pag uwi ko sa bahay, doon ko na siya i-edit. Ito naman yung libangan ko. Minsan, pag yung walang-wala talaga akong maisip na i-vlog, ang ginagawa ko naman ay pumupunta ako ng mga department store, tumitingin-tingin ako ng mga sale. Yun lang talagang hilig ko, maglakad-lakad, mag-jogging. Tapos, yung kasama kong Pinoy ay basketball naman talaga ang hilig niya. Kaya ako naman ay wala naman akong hilig sa basketball. Saka medyo matanda na tayo. At yung kaliwang pa ko nga ay meron akong tinatawag na yung namamagay yung sakong plantar fasciitis yata yun. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa siya nagagamot. Pero nailalakad ko naman ng malayuan. Ang kaso, sumasakit. Pag yung gising ko sa madaling araw, masakit ihakbang. Pero pag habang tumatagal naman parang nawawala na rin yung sakit. At yun, kung kayo ay nag-a-apply dito sa South Korea at dun sa mga naghihintay ng employer o kaya yung mga paalis na o yung mga nag-aaral ng Korean language, pagdating dito, kung ano yung hilig ninyo, yun yung gawin ninyo, lalo pat walang overtime. At pagdating ng Sabado-Linggo, walang pasok, mahaba-haba yung oras. Kaya kung ano yung hilig ninyo, yun ang gawin ninyo para malibang kayo, para mabilis makalipas ang oras. Katulad nga nitong kasama kong Pinoy, ay mahilig siya sa basketball at halos araw-araw siyang nandun sa court. Ang mga kalaro niya ay mga Koreano kasi dito sa amin ay bihira talaga ang foreign worker.
dito sa lugar namin kasi bihira lang talaga ang company dito. Kaya ang kalaro nung kasama kong Pinoy sa basketball court, pag naglalaro siya ay puro mga Koreano lahat. At maganda yung mga ano, halos every 6 months ay bumibili siya ng bagong sapatos. Wala nang problema doon kasi may pambili. At yun talaga yung libangan niya. Tapos yung ginagamit niya na bola ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa pera natin. Magandang klase talaga. At wala namang problema sa kanya kasi hindi naman siya nagiinom, wala naman siya sigarilyo. At doon nauubos yung oras niya sa basketball kapag walang pasok. At kanya-kanyang hilig lang talaga. Kung hilig niyo yung basketball, mag-basketball. Tapos pagdating sa soccer, marami din ditong soccer field na libre. Pwede niyong paglaruan, basketball court, napakarami din. At doon sa lugar ng kumpare ko sa Ujungbo, ay maganda din talaga doon sa kanila. Kasi katabi rin ng company yung tirahan nila. Tapos nasa second floor yung kwarto nila. Tapos doon sa kabilang kwarto, sa tapat ng kwarto niya ay meron talagang video okay. Tapos nandun din nakahilera yung mga alak. Maganda doon sa kanila kasi hindi ka na talaga lalabas. May soccer field din sa gilid, may basketball court, tapos may gym sa loob. Talagang kumpleto sila doon. Kaya ang ganda nung pabrika ng kumpare ko na yun. Kaso nga lang, ang problema din, malayo din sila sa Kabiasnan. Pagpupunta siya ng Seoul dito sa amin, ang biyahe niya, kasi paglabas niya ng bahay, ay magtataksi pa siya. Tapos, pagbaba niya ng taxi, ay sasakay pa siya ng bus papunta ng subway station. Siguro mga 1 oras din. Tapos, pagsakay niya ng subway station hanggang dito sa amin, ay 1.5 oras. Kaya malayo talaga. Pero, nalilibang din yung kumpare ko kasi mahilig siyang mag-gym. Ang laki na nga ng katawan ngayon. At iba-iba talaga. Kasi yung iba naman, malayo din talaga sa Kabiasnan. Tapos ang mahirap lang doon sa malalayo sa mga palengke, yung mga department store, kapag may bibilhin, ay sasakay pa talaga kayo ng taxi. Katulad dun sa isang kakilala ko, pag gusto niyang bumili ng mga pagkain, ang ginagawa niya ay sasakay pa siya ng bus. Ang mahirap lang nito dun sa kanila, every 4 hours dumadaan ang bus. Mahirap yung ganun kasi halimbawa, dadaan ng bus ng alas 7. Ang sunod ng daan ng bus ay alas 11. Ang hirap din. Saka dun sa kanila, kasi nga dun sa mga kabilang kwarto na tinitira nila ay may mga kasama silang Koreano. Ang hirap din pag ganun kasi pinagbabawalan silang magluto. Bawal lang magluto sa kanila. Kaya bumibili sila ng luto sa labas. Mahirap din yung ganun kasi hindi mo talaga kahit papano, kung gusto mong bumili ng Filipino food dito, kung gusto magluto ng sinigang, ay hindi ka makakapagluto. Kasi bawal magluto, nagagalit yung mga Koreano. Yun din yung isang mahirap sa sitwasyon na ganun kapag ganun yung patakaran sa loob ng kisoksa sa tirahan. Kaya nakadepende kung kayo ay papunta na dito, nakadepende kung saang lugar kayo mapupunta kasi may mga lugar talaga dito sa South Korea na malayo sa mga gym, malayo sa bayan, di katulad dito sa amin na kunting lakad mo lang ay pwede ka nang mag-exercise. Merong malapit lang dito ang basketball court, malapit ang soccer field, malapit ang baseball field. Marami dito na pwedeng paglimangan dito sa banda lugar. Dito sa banda namin sa lugar sa Yangcheongu, Seoul, South Korea. At ang gagawin ko nga ngayon ay maglalakad-lakad at ipapakita ko sa inyo yung mga ibang pwedeng paglibangan dito sa South Korea. Lakad tayo papunta ng tabi ng bundok. At yung malapit dito sa amin ay mayroon din pwedeng mag-exercise, yung mga tools. Ang wala nga lang ay yung tinatawag na dumbbell, pero yung pag-akyat sa bundok ay parang exercise na din. Tapos maya-maya, pupunta tayo ng tabi ng ilog. Papakita ko sa inyo yung mga basketball court, saka yung mga soccer field. Akyat tayo dito sa bundok. Hinarangan nila. May ginagawa yata dito. Ay, doon ako dadaan sa kabila. Ito, may pwede dito mag-exercise eh.
Kaso nga lang ginagawa, tinabunan nila ng mga ano. No, kung anong ginagawa dito, nagtataba sila. Dito ako malimit umakyat. Diyan. Ito, ganito. Yan, katulad ng ganyan. Yan. Tapos pwede ka ditong mag ano, ayan, higa-higa ka dyan. Tapos yung iunat-unat ng katawan, yan. Tapos ito, pwede kang sumakay dyan. Pwede kang pumadyak-padyak. Ayan. Nililinis nila, oh. Dati ang daming damo dito, nililinis nila. Tara, akyat tayo doon sa bundok. Nakikita niyo, puro green na lahat. Kasi malapit na ang summer. Hindi pwedeng dumaan dyan, may harang, oh. J.L. Anjon J.L. Dito tayo. Ito ang paakyat sa bundok. May basketball court dito na ito yung dito yung sabay eskwelahan ng mga bata eh. Akyatin natin tong parang ano to eh, yung basketball court tapos may soccer. Pero pinagsama, kaso nga lang ayan oh. Eh hindi halos tatalbog ang bola dito kasi parang damo eh oh. Soccer, yan oh, diniretso nila ng ano. May ring din. Yan. Wala naglalaro, nakakandado. Kasi parang may oras lang dito. Yan, pag Sabado, Linggo o Biyernes ng hapon, bukas siguro yan. Tabi ng bundok ito mga kabayan ha. At may CR din dito. Kaya kahit maghapon kayong maglaro dito. Pag Biyernes ng hapon, ang daming bata dito naglalaro. Tara, punta tayo mga kabayan dun sa tabi ng ilog. Malapit lang naman. Kaya dun sa mga ano, pag lang kung ano yung hilig ninyo, yun ang gawin ninyo. Kasi wag ninyong gagawin na gawin yung libangan ay ang pagsusugal. Mahirap yan sa babae. Okay lang sana sa mga ano, sa mga binata. Okay lang yan. Sa may mga asawa, hindi pwede, masama yun. Saka yung iba naman, ang ginagawang libangan ay katulad nung pinalitan kong Pinoy dito, yung nung umuwi siya ng ano 2018, umuwi siya. Ang libangan niya doon ay bumili siya ng ano, tawag doon PS4. Yun naman yung ginawa niyang libangan nun. Grabe yun, halos wala nang labasan ng bahay. Naglalaro lang siya ng PS4 sa kwarto. Pero siya ay nagbubuhat. Mayroon siya mga dumbbell dun sa kwarto niya dati. At yun ang ginagawa niya. Pagkatapos niyang maglaro ng PS4 ay nag-exercise naman siya. Kalahating oras kada isang araw. At puntahan natin yung tabi ng ilog. Malapit lang din naman yun dito. At itong lugar na ito ay malapit lang din naman sa tirahan namin. Ito yung eskwelahan ng kinder yata yan. Yan. Ganda. Tara, punta na tayo. Nandito na tayo mga kabayan sa tabi ng ilog. At doon sa mga mahihilig magbike ay napakagandang libangan dito kapag magbike. Bili kayo ng magandang klaseng bike, yung road bike, mountain bike, dahil napakaganda ng bike lane dito sa South Korea. Yan, bababa tayo doon at nandun sa ilalim ng tulay yung pwedeng mag-exercise, yung mga tools. At meron din ditong CR. Yan. Lahat pwedeng gumamit ng CR dito. Yan, yan si CR.
Kahit foreign worker, pwedeng gumamit niyan dahil nagbabayad tayo ng tax. Ayan, mga nagbabike sila. At bababa tayo. Nakikita ninyo kung gaano yung kaganda yung bike lane dito. Pero kahit ganyan ang bike lane dito, meron pa rin na-aksidente dahil yung Tsadyangnim namin na-aksidente siya nung nakaraang araw at isang buwan siyang bakasyon dahil binangga yung hulihan ng bike niya, kaya kailangan mag-ingat din kasi yung iba dito hara-hara din, mga wala rin pakialam. Bumagsak siya tapos uoperahan yung buto niya sa kaliwang balikat. Nasa ospital siya ngayon. Kaya mahirap din dito, kaya ingat din. Kahit ganyan ang bike lane dito, wala sa main road, nasa tabi ng ilog, ay kailangan din mag-ingat. Makikita ninyo mga kabayan, ito yung bike lane. Yan. Ito yung bike lane yan, makikita ninyo. May nakalagay na naka-drawing na bike. Tapos sa kabila, yung kulay green, ayan ang lakaran ng tao. Yan, ito ang bike lane. Tapos ito naman, ang lakaran ng tao kung magja-jogging. Ayan. Kaya maganda talaga dito. Ayan. At dito naman, sa tabi ng ilog, ayan, kulay green na lahat. Pwedeng dyan, hindi ko lang alam kung pwedeng mangisda dito. At tabi ng ilog. Kasi ang lalaki talaga ng mga isda dyan. Punta tayo dun sa ilalim ng tulay. Ito lang talaga yung libangan ko dito, maglakad-lakad. Dito na tayo sa ilalim ng tulay. Ito, may tubig din dito. Pwedeng inumin. Kung lalabas ng tubig. Ayan, lakas ng tubig. Pwedeng inumin yan mga kabayan. Kompleto talaga dito. Tapos ito na yung kukunti lang to. Dito, marami nag-i-exercise dito. Yan, apak-apak ka lang dyan, Parang nagbabike din. Ilalim lang tuloy ito mga kabayan. Ayan. Maramihan dito mga nag-i-exercise, mga matatanda. Ayan. Mga pa, Ayan, napaka dito, tapos ikot-ikot yan, pa ganun. Parang pang-sexy. Ito naman, yung patayon-tayon. Yan, ganun-ganon. Yan. Mahawa ka dyan, Yan, patayon-tayon ka dyan. Ito, ganun din. Ito. Ganun din to. Patayon-tayon naman pag ganun. Ayan. Kabila. Ito, yung pwede kang humiga dito. Kung gusto niyo magkaroon ng abs, yan. Dito yung isang isisipit mo lang yung paa mo dito. Yan. Ayan, Ganyan, gagawin dyan. Tapos, punta naman tayo doon. Maraming ganito dito mga kabayan. Halos kung saan lugar ka dito, sa mga banda, gilid-gilid, maraming mga ganito. Punta tayo dun meron din dun sa kabila, mas marami dun sa kabila. Kabila ng ilog, mas maraming ganito. Puntahan naman natin yung yung mga soccer field o baseball field dun sa kabila. Medyo dumidilim na. Ito yung mga pag sila ng mga aso. Ayan, may mga tayo ng aso.
Dito sila nagagaano ng pinapakawalan nila yung mga alaga nilang aso. Malaki talaga ang budget ng gobyerno ng South Korea tungkol sa mga ganito. Sulit yung binabayad ng tax ng mga Koreano. Ayan, may kita ninyo doon. May mga nagpapractice ng skateboard. Ayan, oh. Mga bata pa yung mga yan. Kaya dito, kahit maliit lang sila na bansa, ay magagaling sila pagdating sa sports. Kasi suportado ng gobyerno. Punta tayo sa may banda doon. Dito sila naglalaro ng ano, parang tennis yata yan. Ito, tennis court. Hindi lang masyadong makita sa loob. Ayan, oh, tennis court pala to mga kabayan. Ayan. Yung bata tinitraining. Medyo malayo dito yung ano, yung soccer field saka yung basketball court. Dito di malaman kung ano. Ayun dito. Yan, may mga nag-exercise din. Mga matanda, ingat-ingat lang sa pagtutok ng camera. Masilan yung mga yan. Yan. Hindi ko alam kung anong nilalaro nila dito. Parang ang court parang pang sepak takraw eh. Kapitan nga natin, wala naman tao. Oh, buhangin no. Oh, yan yung net. Yan. Tapos may upuan pa dito. Ganyan. Grabe dito. Nandun pala sa kabila ng ilog yung ano, yung soccer field saka basketball court. Ayan, oh. Ito mga kabayan. Ito, marami dito. May mili kayo. Ayan, oh. Ayan, tumatayon-tayon din to. Ayan, nag-exercise yung matanda. Ito, upo ka dito. Paano ba to? Ayun, binubuhat oh. Parang bubuhatin mo yung sarili mo dito. Parang nagpo-push up din. Yan oh, gumagalaw oh.